Kamusta ang buhay ni Poyay nung bata? Nasa mahirap lang kami. Naranasan niyo hindi kayo kumakain sa isang araw? Naranasan ko yung, alam mo yung pag. Saan niyo kinukuha yung mga pagkain na doon? Food chain, may chicken, may ganun. Naku, ba't nyo ba nasabi pa? Saan nagsimula ang singing career mo? Nung high school kumakanta ka na? Ang inanakit ko lang, mahilig akong kumanta, pinagdadamot sa akin yung microphone. Kaya, the falling leaves drift by the window when autumn leaves all red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days go long and so naive. Old winter. Tsaka ang bentahin mo kasi, singing. Hindi siya komedyante talaga na pumasok. Oo. Singing talaga. Singing. May time naman yan sa punchline, laugh line na pag umaangat-angat ka na ng konti, may mga aso. Eh yung aso-aso po na tinatawag, yung pinagmalditahan, yun po yung term ng aso-aso sa mga comedy bar, pinakitaan ng hindi maganda. Tapos nakaka-stress na ang punchline, laugh line. Naramdaman mo yan? Naramdaman ko. Lahat na ng mga kabasos ang ginawa niya sa akin on stage, below the belt. Tapos paglalaroan niya na ako, mumurahin niya na ako. Ikakapal na mukha mo, ganito ganyan. Talagang pambababoy ginawa niya sa akin. Diretsahang usapan, ako matapang na ako ngayon. Mayroong isang senaryo doon, nag-moment ka before prime time. Ang gagawin niya, hindi niya na ako tatawagin. Ganyang ka-ass yan. Huwag naman. Deadma ang nega, deadma ang bash dito sa Balog. Buhay ay walang stress, chika-chika lang. Kwento tawanan, kay Romel Chika, good vibes ang tahanan. Ganon! Hello mga kachika! Welcome to my vlog. And for today's video mga kachika, naku, isa na naman pong entertainer ang makakasama natin. Ito yung mga OG. Talaga ito yung mga naunang mga sing-along master pa ang tawag sa amin. No? Ladies and gentlemen, Jerry Poyay. Mas kilala siya sa Poyay ng lahat. Ang okay naman ang intro mo, parang tanda-tanda naman yung sinasabi Kasi mo. syempre, kailangan malaman nila kung saan ka nagmula. Sa bagay. Hindi naman nauna. Parang ano lang mga third generations. Okay, welcome to my vlog, Poyay. At I'm so happy. Eto na, nagkita na tayo, Romel Chika. And before anything, nice kong sabihin, thank you. And congratulations, I'm so proud of you. Isa ka sa pinaka-iginagalang na vlogger dito sa Philippines. Sikat na sikat ka kaya sa US. Tama na. At eto na mga kachika. Siyempre, ito po si Poyay. Balikan natin ang mga nakaraan para ma-remember ka ng mga taong nakakapanood sa'yo. Nakasama ko po siya sa punchline, lapline. Before that, taga saan ang Koreano? Bicol and Bisaya. Sino ang taga Bisaya? Mami ko, and then yung dad ko naman sa Bicol. Kamusta ang buhay ni Poyay nung bata? Well, normal na bata. Mahirap lang kami before sa Bicol. And then, napunta kami ng Manila, Marikina. Ilan kayong magkakapatid? Bali, 9. Pang ilan ka? Second from the youngest. From the youngest? From the youngest. So, imagine, halos matatanda na sila. So, pagdating sa araw-araw na buhay namin, ako yung parang laging nauutusan
utusan. Ano ang trabaho ng mga magulang mo nun? Basta mahirap lang kami. Naranasan yung hindi kayo kumakain sa isang araw? Oo. Naranasan ko yung isang bagay na hindi ko makakalimutan. Alam mo yung parang pagpag. Ilan taong ka niyan? Elementary din. Nasaan ka niyan? Nandito Nasa na. Marikina. Sabi ko, bakit ganun? Saan nyo kinukuha yung mga pagkain? Hindi ko alam. Ang sabi, yung parang food chain, may Sa- chicken, may ganun. Mga leftover, Parang mga ganun. ganun. Na-experience mo yun. Naku, ba't ko ba nasabi pa? Kaya Alam mo, maano, ngayon ko lang nalaman yan. kaya maano ko sa pagkain, matipid. Kumari, ayaw ko mag-waste ng food. Basta isa sa mga hirap na naalala namin yan. Kaya nung bumalik ako ngayon dito, naalala ko, may sasakyan kami, parang mangiyak-iyak ako na ito na ba yung sumulong. There's a lot of changes na naalala ko, nagtutulog kami ng karito ng kapatid ko. Anong ginagawa niyo sa kariton? Alam mo yung tinatawag na kusot? Yung kusot lang, yung pinagkuskusan. Yes, oo, yung... kasi yung Sullivan area na yan, sikat na yan sa bilihan ng mga hardware na may mga kusot. Kusot. So kami ng kapatid ko, si Tupay, kami nagtutulak noong araw. Never ko talaga makalimutan yan. Ilang taon ka niyan? Mga 9 years old? Siguro mga ganun. Yeah. So, ang ibig mo sabihin, nung tumira kayo dito sa Marikina, hirap talaga ang naranasan Yes. yung magkakapatid. Naranasan ko magpandesal. Nagpandesal ka. Yes. Iniikot mo tong lugar Yeah, ng doon Marikina. sa amin. Sa may kupang. Ang daming memories. Hindi ko makakalimutan yung mga naranasan ko para lang kami may makain. Uso pa nung araw yung pambalot ng cement. May papilyon sa ilalim mga second, third level noon, pinapatimbang. Also yung mga wirings sa mga kable, sinusunog yan namin ng pinapatimbang. Naalala ko yun. Magkakasama kami sa trabaho, pero never kami nag-usap sa mga Wala itong buhay. Dapat masaya lang talaga sa comedy bar. Oo, no? pero alam mo, grabe pa rin yung mga pinagdaanan mo. That time na lumalaki kayo, syempre, ang hirap ng buhay mo, lalo ka na kasi ikaw yung pinakabata. Hindi mo minsan naisip sa tatay mo at nanay mo, tinanong sila bakit kayo ganun naghihirap, magkakapatid. Hindi mo na Ay, tinatanong. hindi. Dead mo na lang. Imagine mo yung isang family na puro barako ang kapatid. Kasi dalawa lang ang kapatid kong babae. Babae. Puro barako yan. And then yung upbringing sa amin, medyo harsh. Oo, kasi Na nga ang panilalaki, kilos. bahala ka sa buhay. Parang ganun. Harsh. Ako iba ang kilos ko. Kaya nga ako parang nabansagang bading-bading eh. Kasi nga iba nga ang kilos. Iba yung trip ko. Mahilig ako sa music. Mahilig ako sa art. Mahilig ako sa maayos na paligid. Iba sila sa akin. Sabihin natin, ikaw yung naiiba sa Oo, magkakapatid. oo. Kahit na pare-pareho kayo nakaranas ng hirap. Kapatid. Pero nung bata ka, kumakanta ka ba? Ako talaga yung mahilig na kumanta, kahit nagugas ng pinggan, kahit nagsisibak ng kahoy, Kumakanta ka? kumakanta ako hanggang sa na-enhance yung talent ko sa church, sa Nagtaong simbahan. simbahan ka? Oo, Nag-choir ka? choir naman ako noon. Saan simbahan? Dito sa Saan ba? Immaculate Conception. Dito sa Marikina? Yes. Sino ba sa pamilya niyo ang kumakanta? Tatay ko narinig kumanta, maganda boses niya, parang tenor. Saan nagsimula ang singing career mo? Nung high school, kumakanta ka na. Dahil nga sa iba yung personality ko, alam ko that I had this talent inside. Siguro sa music, sa art, lahat. Marami akong talent talaga, hindi naman sa pagyayabang, na hindi ako na-alalay ng family. So, Anong hindi ka naalalayan? Dinedma lang nila yung talent mong gano'n. kasi iba yung buhay nung araw sa amin. Parang come and go, kain. Naramdaman namin yung Pagmamahal ng ng mga nanay. High school, eto na. Pagdating ng graduation, gusto ko talagang umailabas yung talent. Nagkaroon ng parang, alam mo yung tinatawag na Junior's Prom? May program. Kumanta ko. Una kong kinanta yun kay, I remember, Raymond Lauchenko sa Darating na Umaga. Doon ko talaga nakita yung overwhelmed yung reaction ng mga classmates. Sabi nila, hindi namin alam na may talent ka. Nagulat lahat, pati mga Gulat teachers nila mo. lahat. Gulat lahat. Ikaw talaga nag-approach na kakanta ka. Hindi ko na maalala kung paano ako napasok sa sitwasyon. Basta ang nangyari, in a snap of a finger, lumabas. Dahil doon, sa Dahil eksena doon, yun. sa eksena, lumabas, yung lahat ng confidence ko bumalik, parang biglang lumabas, bigla, all of a sudden. Yun, nagtuloy-tuloy na. Nung kinanta mo sa Andarit ng Umaga, alam mo, yung kantang yan talaga nakaka-emote yan. Alam ko, dyan nagsimula ang lahat, kaya yung kantang yan hindi mo makakalimutan. Huwag na muna. Go! Pag naikanta mo yan, nako, sabihin ko sa'yo, nakalimutan mo na ang hirap mo. O, ba't ka umiiyak? Kasi yung kantang yan ang magpapaalala sa'yo, di ba? Hindi ko kayang kumanta ng umiiyak. Kahirapan ako. Bakit ka Anyway. umiiyak? Mga stand-up comedian tayo, madalas sa mga stand-up comedian, may mga tinatagong na pag nasungkit mo, parang hirap makakanta ng emotional, but it's really hard to do. Yung pagkanta ko kasi ng Sandarating ang Umaga, talagang iba yung emosyon ko dyan. Anong hinugutan mo ng mga panahon na yan? Wala lang, paborito ko lang yun. So, masaya naman yung panahon ng high school. After nung high school, nagulo ako kasi parang ang dream ko talaga makatapos College. ng journalism nung araw. Hindi natupad. And Bakit then, hindi natupad? walang support. Magulo ang Ng pamilya. pamilya. Meron
meron akong kapatid, manager yun sa PLDT nung araw. Siya lang sa aming pamilyang parang medyo nakaangat. Akala mo matutulungan ka? Matutulungan ako na makatapos. Pero ang nangyari, hindi. Umasa, tapos medyo nakaramdam ako ng hinanakit ko sa ipag ko. Diretsahin ko na. Kasi nakikita naman nila na may talent ako. PLDT kasi nung araw, may mag-get together. So, andyan yung mga bisita. Ako yung pambato. Pag kumakanta na ako, masaya sila. Ang hinanakit ko lang, never mo nasabi to sa kanya? hindi ko pa nasabi. Nagsabi na ako sa wife ko na gusto kong kausapin yung hipag ko. Wala na yung kapatid ko. Yung mga anak nila, mga malalaki na, may mga asawa na. At nabanggit ko rin sa kanila na part of my life na talagang pinagdamutan ako. Ang usapan namin, tutulong ako sa kanila in exchange sa pag-aaral ko. But never nangyari na natapos ko yung course ko. Tuwing pasukan, may away. To the point na pinalayas ako doon sa tirahan nila. Pinalayas ako. Anong sabi ng kuya mo? Kinausap ako, mag-iwalay daw sila. By that time, parang wala lang sa akin. Ewan ko, very cool akong tao nung araw. Hindi ako nakaranas ng sama ng loob. Pero after many years pala, meron pala yun. Naakala mo wala? Wala, akala ko wala. Meron pala. Siyempre, pare-parehas naman kaming pamilyang mahirap. Yung side nung sa hipag ko, mga kapatid, pinsan, andoon sa bahay, may sweldo. Ako, usapan, tulong lang. Walang sweldo. So, ano tawag doon? Parang alila. Ganun nangyari sa akin. Pero yun ang naramdaman mo? Ang naramdaman ko pa noon, mahilig akong kumanta, pinagdadamot sa akin yung microphone. Yung microphone talagang parang... Yung parang karaoke nila. Karaoke nila. Pagka kasi mamamalengke siya, ako maiiwanan sa kanilang bakery nung araw. Ito, sinasabi ko to, noong mga panahon na yun, parang wala lang. Ang naramdaman ko yung hinanakit after many years. Pero but that moment, wala. Tumanim sa puso. Tumanim sa puso ko. Bakit niyo ako pinagdamutan? Ito pala magiging buhay ko ngayon. Yung paghawak ng microphone. Ang ibig mong sabihin, parang ano to, gustong-gusto kong kumanta pero ayaw niyo akong pakantayin. Wala akong nararamdaman actually. Paano ka nakaalis sa kanila? Kasi nagbabantay ako ng bakery. May time na naandun, nakakanta-kanta ako. May kumatok. So binitawan ko ang mic. Sabi niya, ikaw ba yung kumakanta? That's the start. Waiter pala yun sa isang bar dyan sa Concepcion, Marikina. Ang talent fee, 150. By that time, malaki-laki na yung 150. So siya ang nakarinig sa yung kumakanta, yung bumibili. Yeah, nilapitan ko yun kasi pinalayas. Pinalayas na ako sa amin. Sino nagpalayas sa'yo? Well, the word is palayas. Pero kinausap ako ng maayos ng kapatid ko. Maayos naman hanggang sa napunta na ako sa kung saan-saan. Ang baon ko nung isang kaset, isang banig, kumot. Kasi tape pa nung araw eh. Yun lang yun. Nagkaroon ako ng mga gig sa Marikina. Halos lahat ng mga singing lang ako nun. Pinaalis ka. Saan ka tumungo nun? Kasi syempre wala ka namang pera. Kinausap ko ng patago yung kuya ko. Kasi meron kasi silang isang property doon sa Bonanza area. So binigay sa akin ng susi, patago, hindi alam ng hipag ko. Andun ako sa tumakbo ang years hanggang sa nalaman na nag-uupa na ako ng bahay. Sa ngayon naman, okay na. Kasi nung mawala yung kuya ko, naging pastora na siya ngayon. And I'm so blessed with that. Pero syempre, napag-uusapan lang naman natin ang kasi, nakalipas. Dito babase kasi ang kwentuhan natin sa nakaraan. I know. Kung ano ka ngayon. Kung anong personality ngayon. Yes. Tapos, nung lumipat ka na, doon ako natuto uminom kasi kailangan mong kumita. Parang singer's drink. oo. Kung may ladies drink, may singer's drink. Ako naman, kanta-kanta. Tapos kumikita ko, yun, natuto na ako uminom. Tapos, sunod-sunod na yung mga bars. Napuntahan ko na yung mga magagandang bar dito sa Marikina. Pero nakakahagad yung kanta ka ng kanta gabi-gabi. Hanggang sa nandadaya na ako. Nagre-record ako ng boses ko sa kaset. Palibasa, ginagawa ko yung pag third set na. Kasi ang mga tao, hindi na. Lasing na. Lasing na mga tao. Kaya di nila mapapansin. Oo, pero masaya ang bakar kasi yung mga kasamang babae, minsan iinom yan para kumita, nilalasing namin yung mga customers. Tapos ako naman, dahil hirap na ako kumanta, record. Kanta-kanta, lip-sing na lang. Hindi man nila alam. 10 taon ka ba ganon? Ay, oo. 10 taon. 1987 namatay nanay ko eh. Napadaan pala ako sa music box Sa music noon. box, eto na. Yung music box. Lahat talaga doon. Pangarap makapasok ng mga talent doon. Yun ang unang-unang pangarap nilang mapasukan, di ba? Ano ang nangyari nung dumaan ka sa music box? Wala akong idea. Sabi ko, ba't ang daming tao doon? Ano ba pinagkakulay? Nakita ko si Inang, Sunny Pinka. Ay, naman ngayon, mga facial expression. Tawa na ng mga tao. Natatawa rin ako. Ay, sabi ko, mukhang magandang racket ito. Ang ginawa ko, inaral ko. Inaral ko yung mga kilos. Nag-start na doon. Nakapasok ka sa music box. Oo, nakapasok ako. Kasama ko si Ace, pero iniwanan naman ako ni Ace. So sabi ko, gagawin ko to by myself. Pupunta ako doon. Kinanta ko yung Spain. I can remember the rain, December, the leaves are brown on the ground. Kasi pag yan ang kinakanta mo sa sing-along dati, palakpakan.
Kasi yung bilis magsalita at saka yung kanta na super jazz. Tapos, gino ko yung jazz part. Kasi ayoko naman masyadong seryoso. Which also happened doon sa library. Pumasyal ako doon kay Mamu. Ayaw ko matatanda ni Mamu Andrew. May issue sila noon eh. Pamilya kasi sila. Pag may nakikita hindi maganda yata si Mamu noon, may meeting. Ako as an example ni Mamu noon sa mga performers na mahilig mga harbat ng tip. Kasi by that time, nung sumampa ako, kanta ako ng ganon, konting joke. Gilas ka. Oo, normal lang naman ginagawa ko yun. Nakaharbat ako ng maraming tips. Sabi niya, tinan mo yung ginawa kanina, Jerry. Sulak-sulak yan si Mamu. Hindi ako masyadong napupunta ng library eh. Parang isa, dalawang beses na lang yata ako napunta doon. Ganun dapat hindi yung nangyayari. Sulak-sulak siya. Siyempre, proud ka naman nun kasi nakilala ka. Bago-bago ako nun eh. Tapos, eto na. To make the story short, nagkilala tayo sa Punchline. Okay. From Music Box, na-adapt naman kami ni Maming Punchline Laugh Line na yun. Nakita-kita tayo doon. Noon, ang saya, ang ganda ng treatment, ng may-ari. Alam ko, may craft naman ako sa pagpapatawa. Although, inaral ko. At saka ang bentahin mo kasi, singing. Hindi siya komedyante talaga na pumasok. Singing talaga siya. Dahil nga sabi ko, parang mawawala pag puro singing lang, ginagawa ko ng loko-loko yung kanta-kanta. Sometimes naman, pag siniseryoso ko, nagugustuhan ng mga tao. Kaso, may time naman yan sa Punchline Laugh Line na yung medyo, pag umaangat-angat ka na ng konti, may mga aso. Naramdaman mo yan? Naramdaman ko, si ang yumaong sila yung mga aso dyan. Diretsang usapan. Before ako napunta sa entertainment, may pagdaanan na ako eh. Never ko talaga naging personality yung masyadong lalaban, papalag. Kaya siguro nakikita nila, kaya ko si Poya. Ginaganon-ganon nila ako. Ayun. Nasaktan ka talaga. Oo, nung araw. Tapos may mga situation na nakaka-stress na ang Punchline, Laugh Line. Kasi yung mga nakapaligay dyan, sila Budi, na pagtitripan ka, sasabihin nila, walay daw. Tinawag na akong Prince of Wales, tinawag na akong walay. Bago pa nga sila dumating, nakakaharbat na ako maraming tip. Tapos one time si Budi, sabi niya, nakita niya ako mag-isa dyan. Have sa mga tao. Tapos bigla niya sasabihin sa, yan na, binigyan kita ng moment po, ha. Ang galing ko ba? Nanggaling sa'yo? Hindi naman. Kahit naman sila po nung araw, sampan ni po. Sabi sa akin ni po, Poyay ha, kita mo, have ha. At pagsampa ko, have din. Pagbaba ko sa stage, have, di ba? Diretsahang usapan. Ako matapang na ako ngayon. Diretsahang usapan. Pinatatag ka ng Oo, kasi ngayon, may na ako eh. Dati wala, takot ako. Yung aso-aso po na tinatawag, yung pinagmalditahan, yun po yung term ng aso-aso sa mga comedy bar. Inaso, pinagmalditahan, pinakitaan ng hindi maganda. I remember nga itong si gusto ko lang makisama, pinagtripan ako doon. Pag umuwi ako, punit-punit ang damit. Ilang taon kang tumagal sa Punchline, Laugh Line? Hindi ko alam. Pero marami din. Oo. Marami kasi doon tayo nagsama rin na matagal na panahon. Pero alam niyo po mga kachika, kaya ako po i-interview ngayon kasi iba na po ngayon si Poyay. Siya po yung laging sinasabihan na wali yan, hindi siya magaling, hindi siya marunong magpatawa. Pero ito po ang nangyari sa buhay niya. After niyang nakamit yung mga ganong panglalait na mga kasamahan namin, paano ka napunta sa Amerika? Well, speaking of wali muna, sagutin ko. Well, may mga nagsabi sa akin na tinatawag nila akong wali, pero yung pagkawali ko, yun yung parang nakakahabe. Yung pagkawali, yun parang nagiging habe. Yun ang paliwanag sa akin. And sarili kong assessment, alam ko ginagawa nila yun. It's either masira yung confidence ng performer na nagtatrying na maging best, or tinatry nilang alamin kung gaano katibay ang performer. Which I think I did. Kasi kahit anong gawin sa akin, lahat na naman kabasos ang ginawa niya sa akin on stage, below the belt, pinakita ko sa kanya. Mayroong isang scenario doon, nag-moment ka before prime time. Ang gagawin niya, hindi niya na ako tatawagin. Ganyang ka-asshole yan si hindi niya na ako tatawagin hanggang sa matapos, isasampa niya ako kapag patapos na ang mga moment. Tapos paglalaruan niya na ako, mumurahin niya na ako, sabi niya, kakapal na mukha mo, ganito, ganyan. Ngayon ka lang sasabi, wala ka lang ginawag. Ako, nakatanim sa utak ko, once I step on stage, it's always performance sa akin. Sabihin mo na lahat ng gawin mo sa akin, lalaruin ko yan. Pero wag mo akong babasusin after the show. Talagang pambababoy ginawa niya sa akin. May nag-request pala ng hanggang. Nagalit siya. Sabi niya, bakit nga ngayon ka lang sa babagutin mo pa lalo? Eh, nang ginawa ko, binigyan niya ako ng bit. Disco dance version na hanggang. Ilang ulit mo na. Yun mo. Ilang tumbling. Ganyan. So, hab. Kumita ng pera. Hanggang sa bumaba ako, ginanong ko gano'n ko siya. Tawa ng tawa sila, chokla. Things like that. So, that time kasi, tahimik ka rin lang din. Oo, tahimik lang ako. Tapos nagkapamilya na ako. Paano ka napunta sa Amerika? Saan ka ba nag-asawa? Dito ka sa Dito na. May asawa na ako nung napunta ako ng Punchline. Okay. Kasi hindi ko talaga alam din. Nung mag-asawa na ako, si China Crab naman ang nag-recommend kasi napunta siya ng US. Sa US, syempre, mga entertainer tayo, hindi tayo mapakali hanggat hindi natin lalabas yung craft natin. So, nakilala ni China yung bar. And then, sabi niya,
Anong bar ito? Solita Bar. So, ang nangyari, si Gina, parang gusto niya mag-apply doon. Kaso, syempre, kailangan niya ng tandem. Tinawagan, barkada ko si Gina. Nag-materialize na ba, nag-workout hanggang sa parang naiba na ang plan. Ang nangyari, sinama ko si Sammy tsaka si Magica. Si Sammy at si Magica, makakasamahan din po namin yan sa Punchline Love Live. Ang saya-saya ng aming naging tandem doon, nabuhay namin yung bar. Pero paano ka nakapunta sa Amerika? No? Na-recommend ako ni Gina. Pero yung employer na talaga ang... Kasi nag-change yun nagbago. Ayun, kinuha na, oo, ng employer nila, Mami Lita, sila na talaga nag-process. Ako na ang naging behind the concept ng entertainment namin doon. Doon ko nilabas yung craft ko na mayroon pala akong talent sa mag-i-edit, pagko-conceptualize, directing, itong gagawin. So, ang pinili ko talaga, ako, na lalaki image talaga, tapos si Sammy na nakakatawa naman talaga si Sammy, na boses lalaki, tapos sabi ko, kailangan ko ng boses babae noon. Pinagpilian ko nung araw si Donita o si Magica. Si Magica ang parang naano ko na. Kamusta ang naging takbo ng buhay niyo sa Amerika? Masaya, malungkot, challenging. Everything was fine. Maayos naman. Kaya lang, mga intriga din na parang nabuwag yung tandem namin tatlo Yun ang nakakalaban. Oo. So, napunta na ako sa kabilang bar sa Edna's Ichiban. And then, yung kalaban ng Solita. Kalaban. Yung kay Mamo dati yun So, doon na ako lumipat nung mga panahon na yun. And then, nagsarado na yung Solita Bar. Wala po kami kasi idea kasi lahat sila nag-abroad na. Magkano kitaan niyo dati sa abroad? Natatandaan mo pa yun? Actually, ang in-expect ko nung araw, mas bongga doon kaysa dito sa Philippines. Hindi pala. Doon pala, buhay lang ang bar kapag Friday and Saturday. So sa sitwasyon ko na may asawa at anak na naiwanan sa Pilipinas, sabi ko, how am I going to support them? May mga naging kaibigan, tilulungan ako hanggang sa napasok ko sa, alam mo, tatawag na day programs for mga senior facilities. Yung mga day program na yon, may nakilala akong employer na may mga businesses na gano'n. Naipasok ko rin si Magica, si Sammy. So nagkaroon kami ng extra income. Ang trabaho namin doon is para direct support people with disabilities. Turuan namin kumanta, sumayaw, gano'n. Nakatulong doon. Kahit pa paano, naka-survive kami sa... Ano lang yun, minimum by the time. Ang ibig mo sabihin, pag weekend, performer kayo. Ayun. Pag weekdays, doon kayo sa... Kaya ginagawa na nga namin joke yan nila sa amin. Per hour kasi sa US, something like, by that time siguro $15 to $18 per hour. 2010 yun. Nakatulong sa amin yung... At saka doon kayo nakaipon. Doon kami, nabuhay talaga. Nabuhay kayo. Lang. Then yung entertainment naman, since weekend lang talaga ang buhay doon. So mahirap talaga para sa pamilya mo. Mahirap. Kung bakit ko po siya kinakausap mo kasi napakaganda po ng kapalaran ni Poyay. Isa po siya sa napaka-swerteng mga entertainers sa abroad. God has been so good talaga. I never had anything na iisipin kung pupunta ako ng US. Talagang siguro destiny. Ginamit ni Lord yung mga tao. And then, umalis ako dun sa Ichiban may mga issues. And then, one of the customers, sabi sa akin, hindi ka na namin nakikita sa Ichiban. Sabi ko, may ganito, ganyan, ganyan. Why don't you try to join the senior facility? Sabi ko, ano yun? Pinuntahan ko. Ay, ganun lang pala yun. Kanta-kanta ka pang low-key, no stress, o alam mo yung walang pressure. Ganito po yung kinakanta niya dun sa sinasabing senior facilities. Panoorin po natin ito. Ayan. A certain smile, a certain face can lead an unsuspecting heart. Ganon. Diyos ko, diba pang ano? Hindi na ako sanay magseryoso. Tapos nagustuhan naman matatanda, natuwa sila. Oo, nakikita ko yung mga videos mo, di? And then, sabi ko, ay, mas malaki ang kinikita ko dito. At saka ang oras ito, daytime. Hindi ito gabi. Happy, kasi sabi ko, daytime. Ay, tapos ako pang may gusto sa oras. Ako mag-arrange. God has been so good kasi nga, I have 2 kids. Doon naman kasi, uso sa Amerika, kahit yata sa Canada, sa ibang sa Europe countries, may mga senior facilities. Doon, may tinatawag na assisted living. Yun yung mga nagkakaedad na gusto na lang tumira sa senior facility. Malalaki yan, malalaki. Mga first class, mga 5-star parang ang dating. Meron naman yung parang memory, yun yung nagkakaroon na ng so dalawang ibang kategorya yun. Doon ka napunta sa mas mataas. Parehas naman. Ay, napupuntahan mo pareho yun. Parehas yun. Parehas naman ang talent fee. Tsaka minsan tuhog pa. Kasi minsan malaking facility, sa taas memory, sa lobby, ito yung mga assisted. Ito yung mga Imelda Marcos ang itsura ng mga yayamanin. Mga yayamanin. Yung konting ano lang, tuwang-tuwa sila. Nung unang sabak mo doon, anong pakiramdam mo? Kasi yun talagang hindi mo ang saya ko. Napakasaya ko. Sabi ko, Lord, I think this is the job that I have been, looking for. Yung kalmado ako. Wala kang kasama, walang pressure, ikaw ang masusunod lahat. Basta happy ako sa trabaho ko. Every morning excited ako na kumanta. Sa isang araw siguro meron akong 3-4. Tigi isang oras lang yun. Tapos malalapit lang siya. Isang araw, 4 na stint. Isipin mo sa 31 days. No, wait. Sa isang linggo,
Monday, hindi na ako pumapasok, tsaka Sunday. So, at least, mga 5 days ako nagtatrabaho. Siyempre, yung unang kita mo doon, iba na. Malaki na yung padala mo sa pamilya mo. Hanggang nadala niya na po ang pamilya niya sa Amerika. Yeah, God has been good, sabi ko. Ayan, tapos ngayon, mga citizen na kami. Tingnan mo, Easy ko yun. citizen. Tapos I remember sinabi ni ng araw, wala ka nung kwenta kang blablabla, hindi ka i-renew na may-ari. Pagdating mo dito sa Pilipinas, wala nang kuha sa yung bar. Alam mo talagang tumatak talaga sa lahat Oo, ng mga... patawa-tawa ako, ngiti-ngiti ako, pero tumiti mo, masakit. At saka nakakatuwa, andun na ang pamilya mo. At ito pa, ang mga anak niya, meron po siyang 2 anak na achievers, magagaling, I know. sa eskwelahan. Badminton yung hilig ng isa, ng panganay. Game naman yung sport yung gusto ng bunso. Masaya, happy ako kasi nga active sila sa sports. Tapos yung pamilya niya, buo kasama niya doon. Ang weakness lang pala na naalala ko sa trabaho ko kasi matatanda. Ay, ito pala yung first experience ko sa pagkanta. Humiiyak ako. Bakit ka umiyak? Kasi nga yung matatanda, sabi ko, biyak ko naalala yung mama ko lalo. To remember this. Hanggang ngayon, sabi ko, pagka kinakanta ko yung Autumn Leaves ng Nat King Cole, Kantay mo talaga naman. hindi ko kakayanin. The Kantay mo. falling leaves drift by the window when autumn leaves all red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days go long, and so naive. It's good to be like that, baka maiyak ako. Nagawa ko ngayon without hindi ako bumigay. Nakita ba ng nanay mo yung maunlad ang buhay? Oh my God, that's a good question. Naranasan niya. Ito ang weakness ko, Romel. Ayan, madali mo ako mapayak na nanay ko. Kasi Hindi niya nakita to. tsaka yung kantang Autumn Leaves na yan, very memorable kasi ako nag-alaga sa nanay ko. That was the time na maliit pa ako, high school, in 1987, kakagraduate ko sa high school noon. I understand mga kapatid ko, may mga kanya-kanya silang Buhay. mga buhay eh. Although magkakatabi, may mga anak na maliit pa, parang mga 3, 4 years old. So walang obligado mag-alaga, ako lang. Feeling ko, ang music helps a lot in our lives. Malungkot ka, mapapasaya ka. Kung may sakit ka, mapapagaling ka. Ginawa ko sa nanay ko yun kasi may kasit kami noon na kulay puti noon. Yung CD ni, not CD, tape pa lang nung araw ni Nat King Cole, sinasalang ko yun. Lahat ng tugtog natin ko, pinapatugtog ko yun kasi parang feeling ko ma-healed, ma-relax ang nanay ko. And itong kantang Autumn Leaves ang tumatak talaga sa akin kasi namatay siya. Yung kantang The Falling Leaves, Since You Went Away, This Call, yun na yun. Bibigay ako talaga. Sabi ko, tuwing narinig ko yan, iyak talaga. Meron nga akong isang kinantanyahan. Ang sweet-sweet ng matanda. Pagkanta kong ganyan, hinawakan ng kamay ko, hinalikan. Bumigay ako kasi yung kinakanta ko. Pero talaga, every time kakantay ko yung Autumn Leaves, talaga hindi ko nakakayanin. In fact, nung mamatay ang nanay ko 1987, nagsimula na nga ako kumanta. Max's Restaurant, I remember, sa Pasig. Ni-request yan. I think that was the very first time na kinanta ko yun, na naiyak ako sa crowd. Na tumalikod na lang ako. Hindi ko natapos yung kanta. But yung sabi ng mga tao doon, it's okay, we understand. Hindi nila alam yung story. Pero until now, ang Autumn Leaves talaga. Talagang yan yung aking weakness. Kung gusto kong maalala nanay ko, talagang bibigyan. In fact, yung dumating ako dito, few days na dating ko dito sa bakasyon, pinuntahan ko yung libigan ng nanay ko. Yun, naalala ko na naman. After 15 years. After 15 years ulit. Sayang, no? Hindi nakita ng nanay mo kung gaano ka-successful ngayon. Kaya nga nung nagkikwento ka sa akin, ngayon nababalikan ko ngayon yung mga kwento mo na ang saya-saya mo, nagpunta ka sa bahay ng asawa mo, sa probinsya ng asawa mo, Ay, oo. kung gaano sila kasaya. I'm so happy. Isa sa sinasabi ko sa wife ko na pagdating sa pamilya, okay, support ako dyan kasi nga parang naagaw sa akin yun eh. Kaya every time na sinasabi ko sa kinakantahan ko na if my mom is still alive, she must have liked the same with their age. Ginagawa mo ng spill yun. Oo. Pero totoo yun, talagang bibigay ako pagka kinanta ko na yung mga kantang yun. Lungkot ako bigla doon. Pero sayang, no? Alam mo yun yung, eto na eh. Kaya ikaw, Romel, take your time Yes. for your mom. Ay, oo. Iba ang nanay. Ibang nanay in my life. Natutuwa lang ako kasi at least, di ba? Pero ngayon, pakiramdam mo ba naghilom na lahat ng mga hatreds mo, hinanakit mo sa magulang mo, sa tatay mo, sa mga katrabaho mo dati? Yung sa tatay ko, Pero hindi. kahit na hindi masyadong kaganda yung parang hindi siya nag-exist as yung normal na tatay na anong trabaho na never ko naranasan. Hindi siya ITL father. Parang ganon, normal ko pa rin naman siya. Sa ngayon nararamdaman ko, okay lang. Then yung nanay ko talaga, yung talagang parang sabi ko, sana kung buhay ang nanay ko, siguro nakita
makita niya yung mga apo niya. Kasi ang nanay ko nung araw, ayaw niya ako I had offer before na mag-abroad, maliit pa ako, Japan. Ayaw niya kasi katwiran, alam mo yung the normal na reaction ng parents, ayaw nila baka mamatay na, hindi makita. So sabi ko, kung buhay ang nanay ko, yun, siguro masaya yun. Mga kapatid mo, kamusta? So, okay naman. May mga kanya-kanyang buhay na rin kami. Meron kayong mga regular na... Baka before kami umalis, palis na rin kami in few days. So baka mag-get together ulit. Kung titignan mo ang buhay mo noon at ngayon, anong masasabi Oh my God, God has been so good. Iyon lang paulit-ulit ko sasabihin, God is so good. Ano yung pinagdaanan mo, basta yung faith mo na kay God, hindi ka talaga niya pababayaan. Ang dami-dami nangyari, pero isa lang ang masasabi ko, i-keep natin ang faith kay God. Talagang may mga kapalit yan, nakala mo minsan lugbog na lugbog ka na, yung mga time nakala ko, alam mo yun, bagsak. Meron bang Meron time na pala. talagang halos bumigay ka na? Oo, tulad nung panahon punchline, may pamilya na ako, sabi ko, in-expect ko may set ako tonight, nawawala na. Sabi, kasi may mga intriga nga. Nakakalungkot. Ang hirap noon. Yung- Buti pa nga kayo noon, talagang nakita ko mga pangalan nyo andun. Lahat gabi-gabi kayo. Wala. Ganun talaga. Pero yun pala may kapalit. Lagi kita sinasabihan, alam mo po, Yay, grabe yung ano mo, Yung achievements transition, mo, ano? yung transition mo, yung dating nangihingi ka ng set, You know. ngayon, tignan mo, natutuwa ako. Ano nararamdaman mo yung Thank happy you. ko sa'yo? Kasi nakikita ko yung mga post niya, pasyalan niyo po yung page niya. Minsan tamad naman ako mag-post kasi araw-araw ang gig ko talaga everyday. Tapos lahat ng bagay na gusto mo, nabibili mo na. Yawa naman ng Diyos. May bahay ka God has sa been good. abroad, may sasakyan ka sa abroad, may trabaho kang napakaganda. One of the reasons kaya kami talaga umuwi dahil nga yung may mga ilang properties O, na properties, for the, ano, mga negosyo, inayos niya. Sipin mo yun. for the retirement, syempre nagkakaedad tayo. Gusto ko dito talaga ako Pilipinas. Iba pa rin ang Philippines. Total, citizen naman ako. Pag medyo takbo na lang doon. Ay, anong gusto mong sabihin sa asawa mo? I think siya ang ginamit ni Lord to change my life. Kasi iba yung lifestyle ko nung araw. Kikita. Happy-go-lucky. Iinom, kikita. Ubos. Ano, mga kalokohan. Ngayon, pinag-pray ko. God has been so good. Kasi lahat ng prayer ko, tulad ng sa pamilya, bigyan mo ako ng mapapangasawa, Lord. Kung maging maayos ang buhay ko. Boom! Aminin mo, maganda ang asawa ko. At saka maganda ang buhay niyo. At saka Oo. napansin mo, binigay sa'yo lahat. Nung kabataan mong hindi mo naranasan, ipinaparanas mo ngayon sa mga anak mo. Ay, no, pero sabi ko, little din kasi kapag masobrahan, baka maging spoiled naman. Mm. Hindi rin magiging maganda yun. Sa mga may pinagdadaanan pala, tuloy lang. Basta put God in every decision. Kung may mga plano tayo, ilagay mo si Lord. Kung hindi mo man mauna, isama mo lang. Ganun ako pagising sa umaga, pray. Magkikita tayo ngayon, pray. Anong lagi mong dinarasal? Baka sakasakalin baka ano tayo? Wala na akong dinadasal. Ang sabi ko lang, maging maayos. Iiwas sa, the normal na problema, especially yung health natin. Nung dumating po siya, nag-schedule po siya para sa mga kaibigan niya, nagkita-kita po kami. Doon po lumabas. Ako, syempre, alam mo naman ako, mapala, tanong-tanong, habang nagkausap kami, pumalakpak lalo ako sa'yo, tumaga ako sa'yo. Sa mga kasamahan namin, na tinulungan mo nung pandemya. Oh my God, yan ang sinasabi ko sa inyo, wag na. Wala na mga ganun-ganun. Sabi nila, oy, si Puyay talaga, ang dami niyang natulungan pala na hindi ko alam. Akala ko sa akin lang siya generous, yung pala, Bakit pati ikaw? Wala naman. oy, basta yung mga kasamahan po namin, tinulungan niya po nung pandemya. Nakakatuwa. Okay, aminin ko na, nagtulong. Kasi iba man naman kasi ang kinikita ng Amerika sa Philippines. And pakiusap ko lang, sabi ko, wag na nating ilabas talaga. Kasi pandemic yun Hindi naman ikaw naglabas, don't worry. Ah, Sila naman naglabas. Kaya nga lalo akong, boto si Puyo. Tago na lang. Kasi yun ang nakalagay sa Bible. Mm-mm. Sabi, pag tumulong ka, wag mo nang Bang ikaw ang magsasabi, ang nag-spread naman na, Oo, kasi yung mas may buwelta daw yun. sila kasi ang nagsabi. Oo. Kaya nagulat lang ako. Pero yung kaya sabi ko, Usapan, walang sabihan, wala eh. But anyway, mas happy rin naman ako dahil Oo. appreciate nila ako sa tulong ng mga panahon. Even nga lang, minsan mayroon kang tinulungan na ilang beses, tapos isang beses na hindi mo napagbigyan, block ka na sa Facebook. hayaan mo na yun. Hayaan mo yan, mas maganda. Mas marami pa rin. I know, pero Kang mahal ko naman napapasaya. yung mga kaibigan. Pag minahal ko yung kaibigan, talaga laban ako. Mm. Hindi nawawala yun. And Romel, isa ka doon. Ay, nako. Oh, by the way, i-add ko lang. Una, Romel, I'm so happy kasi nga, alam mo, after pandemic, mga pinagdaan ng pandemic, eto ka, buhay na buhay. Hindi lang buhay na buhay. Sobra. And talaga, natutuwa ako sa'yo dahil, syempre, yung paa mo nakatapak. Ano ba? Nakatapak. Ano Hindi ka tululutak?
Hindi katulad ng iba na pero natutuwa ko sa iyo at sana marami ka pang matulungan kasi inspirational yung content mo especially sa mga aspiring entertainers. May mga struggles na wala or whatever. That's a good concept. Kaya nga, Romel is one of the best vlogger here in the Philippines. Even in the state, kilalang kilala. Naku, salamat po. At saka, bigyan mo ng advice yung mga, di ba, nakita mo maraming mga talent na bago. Nakita yung pinagdaanan ni Poyay. Ang dami niyang hinanakit nung nagsisimula siya sa comedy bar. Pero nakita mo naman. Yang hataw lang. Pero wag naman too much kasi minsan may sumusobra na. Basta iwasan na maging aso. Yun lang siguro ang happy sa trabaho. Basta kung may mga pinagdadaan na, again, let me repeat, put God in every situations kung ano man yung mga plano natin sa buhay. Ay, message mo, naputol kanina yung sa asawa mo, message mo at sa mga anak mo. For my family, first for my wife, thank you very much. Because of you, naging makulay. Thank you. Dahil I have my family, na matatawag talagang family. Sa aking anak, kay Christoph, I love you. Galingan mo sa soccer. And then sa daughter ko, going to college na, pagbalik namin sa US. I'm wishing that God will gonna bless us more sa aking family. I love you, my wife, Rich. I love you, my son, Christoph. I love you, Marie. And lastly, bago tayo matapos, kung nandito ang nanay mo, anong gusto mong sabihin sa kanya? Not everybody will gonna go there. But that's the constant change of life. Nauna lang ang nanay ko. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Nasabi ko na tudo sa libingan. Ano pa niya? Anyway, sabi ko, I'm happy. Then may family na ako. Basta na ako, nandito ko lang ma-appreciate mo. Makita mo yung anak mo, maayos sa naging buhay. I'm sure proud na proud ka sa akin. Kung nandito ka, yun, panigurado ako na proud ang nanay ko. At sana naipatikim ko rin sa iyo yung sagana. I'm sure happy, proud ang nanay ko sa akin. Bago tayo magtapos, Poy, ay maraming salamat sa iyo. Madrama tong vlogging mo. Oo, at saka good luck sa iyo. Sana lagi kang malusog para sa pamilya mo. Ganon din sa iyo. Sana lagi tayong keep in touch. Siguro every other year magkikita-kita tayo. Sana. Basta alagaan mo sarili mo dahil sa iyo nakasalalay ang pamilya mo. Thank you. Ay, Maraming happy salamat birthday. sa iyo. Kantahan mo na yun, saan darating ang umaga. Last song. Dali na. Bakit pa pinagtagpo? Pala'y maglalayo tayo sa ating buhay. Ang araw na kay kaganda, mat nang lumisan ka, ay nadilim ang buhay. Maraming salamat Maraming salamat po. Good luck sa iyo, friend. Ha? I'm happy for you. May tanong ako sa iyo. Ano? May pinahis ka ba sa mukha? Ganda. Ang fresh nito habang tumatagal. Habang sumisikat, lalo nagiging fresh. So with that, mga kachika, sa aking vlog, Delmang Mega, Delmang Bash, dahil ang buhay ay Chika lang! Dedma ang nega, dedma ang bash. Dito sa Vlogs, buhay ay walang stress. Chika-chika lang, kwento tawanan. Kay Romel, chika, good vibes ang tahanan. ganon.